Pabalik-balik sa tanggapan ng Pag-ibig Fund ang benepisyaryo ng isang namatay na miyembro. Ito po'y para lang ma-follow up ang benepisyo ng namayapang ina. At makalipas ang 3 buwan sa wakas, natanggap na rin niya ang tseke. Yan ang tinutukan sa tapat na po. Mapatelepono o personal na pagpa-follow up ginawa na ni Anastasia sa pag-claim na naiwang benepisyo sa Pag-ibig Fund ng namayapang ina. May provident benefit pa kasi ang nanay niya at siya ang lehitimong claimant. Naisumiti naman niya ang lahat ng mga kailangang dokumento noong pang Pebrero. Hanggang ngayon wala silang masabi, puro processing. Problemado si Anastasia dahil may gastos din ang pagpa-follow up niya ng benepisyo. Minsan nilalakad ko lang yun papunta sa Pag-ibig. Kasi kung araw-araw ko siya mamamasahe pa ako ng tricycle. Araw-araw, pabalik-balik. Idinulog ng tapat na po sa Pag-ibig Fund ang problema ni Anastasia at nitong May 21 na issue na rin sa wakas ang tseke. May paliwanag ang ahensya kung bakit na-delay ang benepisyo. We had to reconcile the records kasi po yung records niya nung una niyang claim was in our old system. Alam naman po natin na tayo nag-migrate sa bagong system. Nangako ang Pag-ibig na pagagandahin pa ang pagharap ng kanilang tauhan para di masayang ang oras ng miyembro na nagpa-follow up ng benepisyo. So we'd like to apologize for that. Nasabi naman po namin sa aming mga frontliners na talagang pagserbisyuhan ng tapat ang ating mga miyembro. Balak na rin ang pamunuan ng Pag-ibig na bigyan ng access sa mas maraming impormasyon ng frontline staff para masagot na mas maayos ang pangangailangan ng mga miyembro. Maraming salamat po sa Pag-ibig sa pag-aksyon. At gaya po ng dati, sana po mas mabilis, lalo na kung kumpleto naman ang isumiting papeles. Sa mga consumer na nais magpadala ng reklamo, mag-post lamang po sa tapat na po Facebook page. Todo linis sa Baseco Beach ang libu-libong volunteers kaisa ang mga ahensya ng gobyerno. Pero babala ng DNR, mas marami pang basura ang aanurin sa Manila Bay pagdating ng tag-ulan at habagat. Nagpapatrol, Jackie Pascual. Matiyagang namulot ng basura ang mga estudyanteng ito na imbis sa classroom sa Baseco Beach na nagkita para sa cleanup drive ng DENR. Pati mga volunteers ng National Youth Commission sumali na rin. Bukod kasi dun sa theory, dapat alam nila in actual anong nangyayari sa environment. Ang pinaka-importante kasi dito is malaman nila yung prevention din. Masaya ang DNR na umabot ng 3,000 volunteers ang sumama sa malawakang cleanup drive. Sumama din ang mga bumbero at iba't ibang ahensya ng gobyerno. Pero babala ng DNR, babalik ulit ang basura lalo't malapit na ang tag-ulan. Sa pagdating na habagat, galing sa iba-iba, Cavite, Bataan, talagang papunta dito ang basura. Sabi nga, yung basurang itapon, yun din ang magiging lason sa atin. Kaya paalala ni Davis, huwag na mag-antay pa ng cleanup drive. Mamulot na ng basura sa iyong bakuran at sa barangay. Samantala, nagsagawa naman ng Run for a Cause ang business community. Relief operations during if there are some disasters coming and yung mga bagyo. Ito'y paghahanda na rin bago pa ang pagdating ng mga bagyo. Jackie Pascual, ABS-CBN News.